nyo sa akin dito, fixer ang nilapitan nyo. Hindi po pwedeng ma-deny ito kung hindi siya nagpakita. In other words, hindi natuloy yung appointment. Maliwanag po na may panluloko, no? Sinet up po ito. Pambihira naman po kayo, ma'am. Galing na kayo sa Amerika. Gagawa pa kayo ng illegal. Masasabit kayo nito. Take the money and run na pagkatapos nagsinungaling, sinauli ang passport. In short, kinuha lang. Sa Colorado kayo galing? Yes, Ilang taon po kayo nang nirahan sa Colorado? 14 years. 14 years. Ano po mapaglilingkod ko sa inyo? Yung kaibigan ko nagtrabaho din kasama ko sa caregiver Saan yan? sa Colorado. Okay. Yung kaibigan ko nag-introduce na ang kapatid niya ay marunong sa embassy. Sa embassy. Para to rest. Sabi niya, Ate Lita, huwag kang mag-alala ang anak ni mo. Mag-ano ka lang, maghanda ka lang ng ticket. Bakakon man ni unsa man handa, unsa man sa usan ba siya asa mo sa trabaho embassy? Hindi. O hindi man siya unsa man ang hinguon niya. Ang iyang kapatid nagtrabaho sa embassy. Bawal man na kasi kung trabaho sa embassy, di man siya matagaan ng visa. Kinahanglan magpakita pa siya sa Kinuha niya, niya, kinahanglan man pag nag-US embassy, kuha man siya ng mga biometrics. Hindi ko inaasahan nga ang kaibigan ko nga si Maribel kasama ko sa trabaho, yan ang nagsabi sa akin na madali ang pangproseso sa anak ko papuntang Amerika. Sabi niya, huwag ka nang mag-hassle. Mayroon kong kapatid na si Ana Magat mag-processing sa papers ni Veronica. Ang sabi niya, madali yan, magbayad ka lang ng 400,000 pesos. Lahat na mga passport, okay na. Ang ihanda mo lang sa August, yung pamasahe ni Veronica papuntang Amerika. Tumatotal, nagbigay ako ng 420,000 pesos. Ang gusto ko na maibalik ang pera ko na nabigay sa kanila. Makakasama natin ngayon sa Angelita Daily. Angelita, anong ko lang sa'yo? Anong status mo? Are you a citizen or immigrant? Ano bang ano mo? US citizen. US citizen, okay. 14 years ka na nagtatrabaho sa Colorado. Yes, sir. Nakapangasawa ka ng foreigner. Yes, sir. Kaya ang apelido mo Daily. Yes, sir. Alright, so, okay. April 2023, pinabisita mo yung anak mo sa Colorado? As tourist. Torres. As tourist visa. Para samahan, dahil may sakit ka, Yes. nagkasakit ka. Okay. Anong pinangako sa'yo ng kaibigan mo para doon sa anak mo na nakabisita na as tourist noon, pero bakit nag-aalok siya sa'yo na parang makapagtrabaho sa US? Ano daw ang ano? Explain ko sa kanya na gusto ko ang akong anak maka-tourist lang dito, parang makabisita. Hindi ba nakaalis ang anak mo pa bilang tourist noon? Wala. Hindi. Hindi kasi. Hindi nakaalis. Hindi nakaalis. So gusto mong anak mo bumisita sa iyo? Yes. Alright, I thought yung anak mo nakaalis. Hindi. So parang balak mong papuntahin yung anak mo sa US? Yes. To visit there as a tourist? Yes, sir. So, pwede mo naman i-petition yung anak mo dahil US citizen ka na, di ba? Pero Yun nga lang, medyo matatagalan ng konti. Sabi naman ng mga... Well, it will take 5 years maybe. Yeah. Ito yung anak mo. Ilang taon na yung anak mo? 45? 45. Okay. Sino yung kasama mo sa States na tutulong sa iyo na mabigyan ng visa si Veronica? Si Maribel Valentin Bautista. Si Maribel. Siya nagsabi na tawag niya kasamahan mo sa caregiver sa Colorado na makukuhanan niya ng working visa? Yes. Kapatid niya ang nagtrabaho sa embassy. Embassy. So, ibig nyo sabihin, pwede niyang mabigyan ng visa yung anak mo sa working visa, hindi na tourist. O tourist lang? Tourist lang. Tourist. Okay. Nagbayad ka sa kay Maribel at saka kapatid ni Maribel. Magkano yes. binayad mo rito sa kanila? Lahat ay 420,000 420,000 pesos. So, anong pangako kapalit ng 420,000 pesos? Ano daw gagawin ni Maribel at ang kanyang kapatid? Makukuha na siya ng tourist visa. Dito sa Philippine Embassy. Yeah. Pangako ni Ana Magat, ang tunay na pangalan is Sheila Marie. Nang nag-ano na kami ng anak ko, sinimot niya ang pera ni Veronica, around 20,000. Ang pangalan,
Maria Ana Teresa de Leon. Okay, sige. Nabigay mo yung perang 400,000 pesos. Yes. With the promise na makakaalis bilang tourist itong anak mo. Yes. Okay. Sa paanong paraan? May connection sila sa US Embassy? Yun ang sinabi. Naniwala. Madali lang. So, ano pong nangyari? Hindi nakaalis yung anak niya? Hindi nakaalis. Na-deny. Na-deny. Ano daw ang dahilan? Ba't na-deny? Hindi ko alam. Ngayon, gusto sa anak ko, gusto ko nga ang passport sa kanila kinuha. Sabi ko, isa uli ang passport kay ko na lang ang mag-ano. Sino may hawak ng passport ng anak mo? Si Ana Magat kinuha sa Towerville, Bulacan, dito sa aming So, bahay. si Ana Magat sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Isa, nasa pangalan nung kasama Si mo? Maribel. Si Maribel. Kasama ko sa Colorado Sa Springs. Colorado Springs. So, si Maribel sa Colorado Springs, may contact dito na taga Bulacan, which is si Magat. Ana. Di, ang kapatid niya si Ana Magat nakatira sa Bagong Silang. Alright, that's fine. Sino yung kakontak ni Maribel dito sa Pilipinas? Ang sister niya, So si Ana Magat yun? Ana Magat. Okay, so si Maribel, si Ana Magat. Si Ana Magat mag-aasikaso ng passport ng anak mo para mag-apply sa US Embassy na makukuha na ng tourist visa. Tama? Yes. Through Ana Magat. Through Ana Si Maribel nasa Colorado Springs Colorado kasama mo. Yes. Nung kinuha yung passport ng anak mo, ni Ana Magat, si Ana Magat kinuha ang passport na deny yung anak mo. Marami akong mga pinirmahan, Okay. pero na-deny pa din. Na-deny yung anak mo. Yes. Aha, okay. Ano daw ang dahilan? Ba't na-deny? Wala lang dahilan. Basta Walang denied lang. dahilan. Saan ngayon ang passport ng anak mo? Nandoon na sa anak ko. Okay, nakuha na. Nakuha na. May nakatatak ba? Or Wala. Walang tatak. So, hindi ka lang nabigyan ng... parang nag-apply lang. Parang nag-apply. Nag-apply lang, pero hindi nabigyan ng visa. Hindi na. Okay. Sinisisi mo ngayon yung kaibigan mo, si Maribel, sa Colorado, na siyang pasimuno, pinoyo ka, na kung maaari ay kuhanan ng visa, yung anak mo, sa pamamagitan ni Ana Magat dito sa Bulacan, Bagong Silang. sa Bagong Silang, para i-apply sa US Embassy. Yes. This is how it is. Bibigyan ka ng appointment, sasabihin sa'yo kung kailan yung interview mo, and you have to be prepared. Time, date, doon sa pagpunta mo roon. Pagdating sa consul, it will be an interview. Ang consul at saka yung applicant ng visa, in this case yung anak mo, tourist visa, ipa-profile, titingnan ng consul. Ano mang tanong niya na pag hindi niya medyo may pagdududa siya, hindi naman siya dinideny, nag-apply ka lang pero no visa. Siyempre, kinukuhanan ka ng biometric. So, hindi po pwedeng mangangako or sino man na bibigyan ng visa kasi mag-a-apply yung anak mo. Nag-apply ba yung anak mo? Parang gusto ko maintindihan, pumunta ba sa US Embassy? Nakausap pa ng consul? Ano nangyari? Pakikipag-usap ng consul? No. Hindi siya nagpunta. Okay. So, Kasi sinabi, huwag na kayong magpuntang mag-ina, kami na bahala sa inyo. Sabi ni Magat. Okay. Sa linya ng telepono, Nanette Adoro, sa barangay kayo? Opo. Kilala mo ba si Ana Magat? Sa record po namin, nasa record po namin si Ana Teresa Magat de Leon. May mga nagreklamo ba kay Ana Magat dyan sa lugar ninyo? According po dun sa Purok, may mga ganun pong incident pero hindi po niya in-elaborate kung ano po yung incident. Ang sabi po niya is yung tungkol po sa sasakyan or whatever. Okay. Fixer, parang fixer ang dating. Parang ganun. Alright, sige. Thank you, Nanette, ha? Okay po. Okay, Salamat ganito. po, sir. Nay, pagpunta niyo sa akin dito, fixer ang nilapitan niyo. If you really want your daughter na pumunta ng US, it's dalawang klase. You petition her to become an immigrant first. Iba-biometric ka roon. And at the same time, you will have an interview na isa-set mismo ng consul. Sasabihin sa iyo kung magano ka, ito yung araw, oras na dapat pumunta ka kasi hindi na uso ang pila ngayon. Appointment na ngayon. Pinapadala by mail. So you will be interviewed personally by the consul whether you be given a visa, tourist visa. Alright? Nay, taga-US ka na, ano? US citizen ka na. Do not, wag po kayong papatol nito. Matagalan ka nga, pero legal naman. Nung siya'y nag-apply ng US visa, imposible naman hindi siya hindi siya non-appearance, hindi uso ng appearance eh. Pag hindi ka nag-appear, wala kang visa. So, tinawagan ba siya? Wala. Gusto sa anak ko, ako ang kasama magpunta doon. So, hindi siya pumunta. Hindi pumunta. So, paano na-deny ito kung hindi pa pwedeng ma-deny ito kung hindi siya nagpakita? In other words, hindi natuloy yung appointment. Hanggat hindi yung may hawak ng passport, hindi niya in-apply. Kasi i-appointment tong anak mo. Hindi pa na-deny tong anak mo. Kasi unless somebody else will have to apply for her, hindi po pwede yun. Kasi ang appointment, yung mismong tao, iba-biometric ka, ipi-fingerprint ka, i-interviewin ka.
Ngayon, hawak pa yung passport kaya hindi binibigay sa'yo. In other words, hindi pa siya nadi-deny. That's my take. Labas-pasok po ako sa USA. Sinabi ba ng anak mo na pinatawag siya, nag-appointment siya sa Amerika? Sa US Embassy? Wala pong, wala. So gusto mo lang dito ireklamo ngayon si Magat sa pamamagitan ng fraud. Tapos Magkano na. binigay ninyong pera kay Magat? Lahat 420,000. Si Colonel Bernard Lau, nandiyan sa linya natin, nakikinig, Chief, Anti-Fraud and Commercial Crimes Unit ng CIDG. Okay, maraming salamat pagtanggap niyo po ng tawag. Sir, siguro pinakikinggan niyo kanina, ano? Naniniwala po ako, hindi po na-deny itong anak ni itong nagrareklamo po sa amin na lumapit po sa atin. Yung kanyang anak si Veronica, itong si Angelita Daly, taga-US citizen siya, kaya lang may kaibigan daw sa US. Kasamahan niya sa caregiver na sabi makukuhanan daw ng visa yung anak niya na nagbibigay siya ng 400,000 pesos at binigay yung 400,000 pesos kay Magat, taga Caloocan. Anong tingin niyo, sir? Anong magagawa po natin dito para siguro maimbitahan itong si Ana Magat, who happens to be a resident daw ng Caloocan, sa pamamagitan ng barangay? Maliwanag po na may panluloko, no? Ang napaka-importante pong impormasyon dito ay pa-identify po yung pangalan. Nakakuha po siya ng pangalan, eksaktong pangalan at apelyido ng tao. Ano po? This is a clear violation of STAPA, sir. There is dissent, fraud, and misrepresentation. This is a criminal offense. Of course, that involves yun nga, yung binanggit ko, sir, na there is deceit, fraud, and misrepresentation that resulted in a financial harm or damage to Miss Angelita, no, kay ma'am. So, ang gagawin po natin dito, sir, kung gusto po ng ating complainant is we will accompany her to the complainant or invite natin si Miss Ana Magat. Tama po, sir, no? Yes, yes, sir. Magat na po, agad-agad po, aksyonan natin ito, no? Another thing, we could also file violation ng STAPA nga, sir, yung nabanggit ko na kanina. Sir, malaking bagay po itong ginawa ninyo, ano? Siguro, sir, ang gagawin po namin, sasamahan na lang po namin siguro so you can take proper action, you can summon by way of invitation, doon po sa taong narareklamo, may address din na po, alam yung barangay. So, para makapagpaliwanag, ang gusto lang po nitong si Angelita Daly, a US citizen, na makuha naman yung kanyang pasaporte ng kanyang anak na hindi lang nakikita. Hawak na pala ang passport. Bigay mo sa akin para tingnan ko. Nakikita lang. So, paano nangyari dito? Nag-apply yung anak mo. Hindi po pwede mag-apply ito na hindi siya nagpakita roon. Titingnan ko muna. Filipino passport. Sisilipin ko lang muna. Wala naman ako nakikita na-apply dito sa US. Walang nakasulat dito. Malinis eh. This is a clean passport na walang nagsasabi nag-apply or sa US Embassy. Wala Walang tatak. Walang sinabi applied. Pero kung sinasabing nag-apply ka, denied ka sana. Wala. I'm sorry. Wala ako nakikita na may nag-apply. Wala. Hindi siya tinatakan applied. In other words, kinuha lang yung pera. Tanungin mo nga ang anak mo, pumunta ba siya na sa embassy, binigyan ba siya ng appointment paper to see the consul? Wala. Ay, hindi nag-apply to. Sir, malinaw po ito, kumuha lang ng pera. May resibo ka ba? Nagpadala ka ng pera dito sa, Yung mga resibo yan. Sino nagbigay ng cash na pera mo doon kay Ana Magat? Ako ang nagbigay ng cash niya sa kapatid ni Maribel Cheque. So, paano mo binigay? Sa States ka, hindi ba? Pumunta ako dito. Okay. Pumunta ka rito. Si Ana Magat, iyang husband, ang nagsalubong sa airport. Okay. So... Sa kanilang sakyanan. Okay, sige, ganito na lang. Sir, sinet up po to. Pambihira naman po kayo, ma'am. Galing na kayo sa Amerika. Gagawa pa kayo ng illegal. Masasabit kayo nito. Nakikita ko po, clean yung passport niya. Wala pong nag-apply. Wala pong denial. In other words, walang nangyari po, sir, na pumunta ng embahada. You take the money and run, ang tawag po. Take the money and run, na pagkatapos nagsinungaling, isinauli ang passport. In short, kinuha lang, sinet up lang. Pagdating nitong si Angelita, sinalubong pa sa airport ng pamilya para lang makuha yung 400,000 pesos na anumang mga amount na nakuha na talagang kinutongan lang, talagang kinuha-kuha lang yung pera. Sir, kawawa naman, tulungan po natin. Sir. Tulungan po natin, sir. Sa tulong na rin ng inyong programa, sir, tutulungan po natin. Sir, maraming salamat po, Colonel. Mabuhay po kayo. Walang anuman po, sir. Ganito na lang. Sige, tutulungan ka lang namin, Pag napanood to ni Maribel, sigurado. Sigurado, Maribel, yari ka talaga. Kung sino mga pamilya mo rito, malilintikan ka talaga. Nako, masasampal ka ng mga Yan. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong, serbisyo, may tatak. Tatak Bitag, ako po si Ben Tulfo. Ito po ay tatak. #Ibabitag mo.